Ito pa, sunod mga kababayan. Cheese Escudero. Ano itong kay Cheese Escudero, mga kababayan? Eto na. Kay Cheese Escudero, panghuli natin pag-uusapan. Ito po, mga kababayan. Alam nyo ba na si Cheese Escudero, mga kababayan, may buwelta agad ngayon? May buwelta agad ngayon, si Cheese Escudero, mga kababayan. Tawag dito, yung pumalit kay PBBM. Ito yung pumalit kay PBBM, si Bunji D. Sabi nga ni Amy Marcos, Bunjing is out, Bunji is in. Ito na, malugod na tinanggap. Ito po, mga kababayan. Malugod na itinanggap ni Senator Cheese Escudero ang pagkahalal kay Isabela 6th District Representative Faustino Bunji D. III bilang bagong Speaker of the House. Ngayon, Miyerkules, September 17, I have personally known Bunji for a long time and I am confident that his experience and steady leadership will serve the House during the critical period, sabi ni Escudero sa isang statement. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ramdam ko si Escudero parang sisip-sip na naman kay Bunji. Ay, Bunji pala. Bunjing tuloy. Ramdam ko, alam mo, Senator Cheese Escudero, wag mo nang tangkain na insertion ka na naman. Tigilan, alam niyo yung, sabi niya, kilala daw niya, diba? Wag niyo nang tangkain, Cheese, na magbalik-balik ka na naman sa opisina ni Bunji D. Para na naman sa budget insertion. Huwag mo nang tangkain. Pupuri-puriin mo pa. Pupuri-puriin mo. I have personally known Bunji for a long time and I am confident that his experience and steady leadership will serve the House well during this critical period. Ayan na tayo. Pinupuri-puri na. Bakit? Idadamay nyo naman sa pangungutong ninyo? Di na. Pinalitan ng 64 anyos na kinatawan ng ika-6 na distrito ng Isabela Leyte, si 1st District Representative Martin Romualdez bilang leader ng Kamarat nagbitaw sa pwesto sa kasagsagan ng investigasyon ng multi-billion piso anomalya na flood control project saan dinawit ang ilang miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Maging si Escudero ay naging casualty ng naturang kontrobersya at naudyok sa kanyang mga kabaro sa mataas na kapulungan upang siya ay mapatalsik bilang Senate President kamakailan. Dahil dito may payo si Escudero kay D. This transition, however, should not distract us from the unresolved issue surrounding past budget and infrastructure anomalies. Alam mo, sa totoo lang, Cheese, huwag mo nang itanggi. This transition daw did not distract. Aminin mo na, Cheese, kaya ka napalitan kasi sangkot ka. Inamin na mismo ni Florence Lubiano. Tumanggap ka ng 30 million, itatanggi mo pa. Hindi naman tanga. Hindi tanga si Risa Hontiveros, isa sa kakolings mo. Napapalitan at bubotong tanggalin ka. Hindi tanga si Mig Subiri. Hindi tanga si Lacson. Hindi tanga si Soto. Hindi tanga si Bongo. Hindi naman bumoto si Bongo Hindi tanga yung 15 kasenador na bumoto para palitan ka. Huwag mo nang impluwensyahan yung bagong House Speaker. Kaya nga nag-resign si Romualdez para hindi na madamay ang Congress, huwag mo nang puriin. Diba? Oo. Ito yung sabi niya, mga kababayan. Inano na naman ni, ngayon? ni Escudero. Diba? Ito, buksan natin to mga kababayan. Yung reaksyon ni Escudero sa pagkahalal ni Bunji D. Bilang House Speaker. Ito. Tingnan natin dito mga kababayan. Nasaan na ba si Bunji D? Billionaire News tayo. Mga kababayan. Ito. Tila hindi pa tapos ang bangayan ng Kamara at Senado. Pumalag si Senador Cheese Escudero sa mga akusasyon ni House Deputy Speaker Ronnie Puno na siya ang pasimuno ng umano'y bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 budget. Totoo naman talaga. Ganito ang agenda report ni Hannah T.
Ah. Katawa-tawa para kay Senator Cheese Escudero ang di umano'y pag-absuelto kay House Speaker Martin Romualdez pagdating sa budget insertions at flood control scandal. Sa isang panayam kasi, direktang inakusahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sina Escudero at Representative Zaldico Ayan na. nasa likod ng umano'y pagsingit ng items sa 2025 national budget. Ah. Sabi ni Puno, pagharap sa mga akusasyon ang dahilan ng pagbibitiw ni Romualdez. At anya, hindi naman nakakadalo ang kongresista sa pagpupulong kaugnay na pagsasapinal ng national budget. Yan ang meetings ng small committee kung saan umano nangyayari ang insertions matapos ang BICAM na kinabibilangan daw ni na Escudero, Romualdez, Co at dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Kita ninyo? Ah. Sino ba dapat ang sisihin namin sa insertion? Ako? Sino ba dapat ang sisihin namin kung bakit nakat yung ibang budget ng ahensya ng gobyerno at napunta sa flood control? Ito lang mga kababayan, napaka-simple eh. Napaka-simple mga kababayan. Ha? Bakit ka aabutan ng pera ng mga kontraktor kung wala kang ginawa para sa kanila? Napaka-simple lang yan eh. Napaka-simple mga kababayan. Sa dinami-daming politician, sa dinadi-daming kumandidato pagka-senador, bakit ikaw lang ang binigyan ni Lubiano ng 30 milyon? Di ba? Napakarami ng mga kandidato. Kasi hindi naman magbibigay ang tao sa iyo at ng kontraktor na yan kung wala siyang mapapala sa iyo. Katulad ngayon sa akin, do you think mag-content ako ng politics at magyaw-yaw ako ng halos 1 oras kung hindi ako kikita? Katulad lang yan kay Lubiano. Do you think magbigay si Lubiano sa'yo nung hindi, wala siyang mapala? 30 million yan, saan mo hanapin yan? Tapos bibigyan ka lang in nothing? Diba? Sino-sino ba yung nabigyan ng mga kontraktor? Si Nancy Binay, si Jinggoy, si Villanueva, sino pa? Si Bam Aquino, si Cheese Escudero. Diba? Yan ang problema mga kababayan. So, hindi naman kami bobo eh. Hindi porkit naging politician kayo at may mga kapangyarihan kayo sa gobyerno ay kayo lang may utak. Ayan pa si Bongo. Diba? Hindi porkit nasa power kayo, diba? Kayo lang yung may utak. May utak din kami. Kasi tandaan ninyo, kaming taong bayan na butante, hindi kayo magiging ganyan kung hindi kayo binoto. Para lang kayo mga estudyante. Ano ang sabi ng teacher ko dati? Huwag kang mag-ayos sa pag-aral mo. Ang grado mo, nasa dulo ng ballpen ko lang. Mark my word mga kababayan. 100% hindi na mananalo si Cheese sa sunod eleksyon. Maniwala kayo sa akin. Maliban na lang sa distrito niya. Kung bababa siya bilang kongresista. Di ba? Maliban na lang kung bababa siya bilang congressman. Pero pag magsenador siya ulit, hindi na siya mananalo. Maniwala kayo sa akin. Kahit pa itaas niya yung kamay, kahit pa itaas ni BBM yung kamay niya, kahit itaas ni Sara yung kamay niya, hindi siya mananalo. Yun ang totoo mga kababayan. Diba? Kaya, sa totoo lang, tapos magreklamo ka pa ngayon, maninisi ka pa kung sino may kasalanan, kung sino ganito, sino ganyan. Ilang beses, nahuli ka na nga, pumasok ka sa office ni Romualdez na holiday. So, anong ginagawa mo dun? May naiwan ka? Aga ng buwelta at pagpiyok ni Escudero, nililihis ni Puno ang naratibo. Dapat daw ituon ang atensyon sa existing ghost at substandard infrastructure projects. May kickback daw ang karamihan sa mga politiko sa national budget ng mga nakaraang taon. Babala ni Escudero, huwag maniwala sa diversion tactic na ito. Una nang pinalitan si Escudero sa pagka-Senate President nitong nakaraang linggo, bunsod ng investigasyon sa flood control scandal. Lumitaw din ang isang dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel sa di umano'y milyong-milyong budget insertions na ginawa niya.
Ngayon, dawit na rin si Romualdez matapos ma-name drop ng mga diskaya sa investigasyon sa Senado. Ilan daw sa mga tao niya tumatanggap ng kickback sa projects ng tinaguriang flood control king and queen. Kita ninyo? So ngayon mga kababayan, kung walang kinalaman si Chis Escudero sa insertion dyan sa Senado at sa Kongreso, bakit pinalitan siya? At kung walang kinalaman sa budget insertion si Romualdez, bakit nagre-resign siya? Sa bagay, pwede naman ting sabihin kaya siya nag-resign kasi ayaw niyang madamay yung mga kasamahan niya. Kaya siya nag-resign kasi ayaw niyang sabihin guilty siya. Antabayanan na lang natin sa sunod na investigasyon ng Independent Commission na ginawa ni PBBM. Sabi ni Nori, me, dating DDS, but now no more. O, di ba? Actually, mga kababayan, mga DDS na supporter ni Digong, huwag kayong magalit sa akin. Kung bakit ko kayo namura, bakit ko kayo nalait. Simple lang eh. Kung talagang walang kasalanan si Duterte, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakauwi? At bakit hanggang ngayon ay nakulong? At kung walang kasalanan si Sara, bakit ayaw niyang payagan na buklatin at buksan ang kanyang confidential fund? Yun lang. Diba? Shh! So yun lang mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung aking live. No? Mag-ingat po kayo palagi. Hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyong lahat. And see you next live. God bless. Thank you. And bye-bye. Maraming salamat po.